Ma'am Mildred. Good afternoon. So you're Mildred Harrison? Yes, I am. So kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work niyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Lindsay. Good morning, Bangga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Rona. Short for Ronalyn. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong ikwento yung aking problema with the men around me. Matagal na po ako nakikinig sa lihim ng liham and looking forward po ako na marinig ang kwento ko sa radyo. DJ Lindsay, way back 2023, I was broke and into the darkest because of my ex-boyfriend. Nung mga time na yon, lahat ng sablay nangyari sa buhay ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung iniwan po ako ng taong akala ko sasamahan ako hanggang sa malampasan ko ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Pero hindi pala. Hindi niya pala ako sasamahan hanggang sa dulo. Lahat, kinaya ko naman. Inisip ko na lang na maybe, hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Kasi siguro sobrang bata niya para sa akin. 35 years old na po ako that time. Siya naman ay nasa 24 years old. Sabi ko nga, sige, okay na yun. Nag-move on ako. Inayos ko ang sarili ko para sa mga anak ko. Minsan, DJ Lindsay, ini-stalk ko pa rin siya. At masakit na malaman na after namin maghiwalay, ay meron na pala siyang nakareserba. Hindi ko po siya inaway. Sinabi ko na lang sa sarili ko na siguro may rason ang bawat pangyayari sa buhay ko. May rason kung bakit iniwan niya ako, kahit na hindi ko malaman at hindi ko mawari kung ano ang mga rason na yon. Tumigil ako, DJ Lindsay, after na malaman ko na meron na nga siyang iba. Sabi niya sa akin noon, ayaw niya ng magulong buhay,
Kaya nilet go ko na ang pag-ibig na yon. After a year, 2024, umuwi po ako sa Pilipinas. DJ Lindsay, never sumagi sa isip ko na kontakin yung ex ko. Or kahit na tingnan man lang ang kanyang profile sa social media. Pero laking gulat ko ng isang araw, may nag-message sa akin. Kaibigan namin. Tinanong niya ako kung pwede daw bang tumawag via video call. Sabi ko naman, sige lang. Wala naman akong ginagawa that time. Pero isa pang tanong niya, okay lang daw ba kung tumawag siya habang nandun ang ex ko? Sabi ko naman, go lang. Wala na naman yan. Pero ang bumungad po sa tawag na yon ay yung mukha ng ex ko. DJ Lindsay, ginamit niya pala yung account ng friend namin para makausap ako. Nangungulit siya. Pero tinatawanan ko lang. Gusto niya po na pumunta ako doon sa kanila. Sabi ko naman, ayoko. At wala nang rason para mag-usap pa kami. Pero that night, DJ Lindsay, na-realize ko na what if siya na lang ulit? Kesa naman sa humanap na naman ako ng iba. Oo, marami akong nakakausap. Pero ni isa, wala naman akong magustuhan. DJ Lindsay, hindi po ako maganda. Pero may mga nagkakamali naman sa akin. Ang ending, bumigay ako. Naging marupok ako. Tinext ko po yung ex ko. Ako na yung nauna para magsimula ng conversation. Kasi hindi ko naman talaga maipagkakaila na hanggang ngayon, siya pa din ang gusto ko. Never po akong nag-hesitate na balikan siya, DJ Lindsay. Kahit wala akong alam kung ano ba ang nangyayari na sa kanila ng girlfriend niya. Opo, nung time na yon, alam ko na meron pa rin siyang karelasyon. Hindi na ako nag-isip na baka maulit yung ginawa niya sa akin. Yung panloloko at pananakit. Pero ang sabi niya sa akin nung nagkita kami, break na daw sila. Wala na sila. Habang tumatagal, DJ Lindsay, okay naman kami. Nagpunta pala siya doon sa babae at nagsinungaling siya sa akin. Nalaman ko kasi, nung kinausap ko na yung babae, na meron pa pala silang pagkikita. Meron pala silang kasunduan. Na pwede kaming magkabalikan at hindi lamang daw siya manggugulo. Alam mo yung parang secret relationship ang meron kaming dalawa ng ex ko. Hindi naman daw siya manggugulo dahil yun daw ang kasunduan nila. Oo, sa ikalawang pagkakataon, niloko na naman ako ng lalaking ito.
Pero dahil sa mahal ko, pinatawad ko pa din. Ang sabi niya, nag-uusap na lamang daw sila. Kahit na nagkabalikan sila, ay ako pa rin ang mahal niya. Nag-uusap sila kahit kaming dalawa ang magkasama sa bahay. Nagkakaroon lang sila ng time para magtawagan kapag nasa trabaho sila. Ilang beses ko nang nahuli ang cellphone niya. Hindi ko po alam kung paano ba tatapusin ang kaguluhang ito sa isip ko. Naniniwala kasi ako na ako pa rin ang mahal niya kaysa yung babae na yun. Kasi halos araw-araw, DJ Lindsay, sa akin siya umuuwi. Medyo kampante po ako dun sa part na ako pa rin ang laman ng puso niya. Hanggang sa habang tumatagal, hindi lang yung babae na yon ang naging problema ko. May iba't ibang babae na tumatawag sa cellphone niya at nagme-message sa kanya. Sa tuwing nagagalit ako, ang sinasabi niya lang sa akin, customer niya daw yun. Siguro dahil sa pagsiselos, kaya ako nagagalit at naiinis. Sa tuwing pinag-uusapan kasi namin, DJ Lindsay, akala ko titigil na siya. Pero hindi pala kasi bukod doon sa mga nakikita kong tumatawag sa kanya, meron pa pala siyang mga binubura na conversation sa kanyang messenger. Hindi na po ako nagkakaroon ng peace of mind dahil sa lalaking ito. DJ Lindsay, sumulat po ako dahil kailangan ko po ng advice. Please. Bakit hindi niya ako magawang mahalin nang ako lang? Bakit nakikipag-flirt pa rin siya sa ibang babae? Bakit niya pa ako binalikan kung sasaktan niya rin lamang ako? Lagi po akong nag-overthink sa mga masasakit na pwede pang mangyari sa akin. Pero DJ Lindsay, hindi ko siya mabitaw-bitawan dahil mahal ko. Sa tingin niyo po ba, mahal niya rin ako? O baka kaya hindi niya ako mabitawan, ay nabibigay ko kasi ang mga pangangailangan niya. Dahilan para hindi na ako pakawalan. Tulong naman, DJ Lindsay. Maraming salamat. Muli, ako po si Rona. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Gusto ka naman dyan? Check your time. It's 6:16 minutes after 9. 9:16 on the clock. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon. Same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Good morning sa mga pangga po natin na talaga naman pong nakikinig
nakikinig ngayon at talaga naman po nakatutok sa atin via their Facebook pages or Facebook accounts. Facebook.com/EnergyFM1067, mahal ko. And of course, thank you very much kung kayo po ay nakikinig po sa amin gamit ang inyong mga radyo. We appreciate you so much. Thank you. Maraming salamat po. May mga nakikinig po sa atin sa Kenway Paint and Body Repair Shop. Maraming salamat po sa inyo. Mga kegagwapo. Maraming salamat. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon? Yung tipong mahal na mahal mo yung lalaki, naghiwalay kayo nung una, pero dahil sa you can't get him out of your system, kahit na ginagawan ka niya ng mali ng paulit-ulit, paulit-ulit mo pa rin siyang tinatanggap. Mga pangga, ito po kasi ang problema ng ating letter sender for today. Her name is Rona. At ang problema niya po ay yung kanyang ex-boyfriend. Wow! She is 35 years old habang yung kanyang ex-boyfriend naman ay 24 years old. So sa tingin niyo ba may kinalaman po yung age? Does it really matter when it comes to love, to relationship? Okay O baka naman sinasabi mo na hindi, pagkatao lang ng tao yan. Personality niya lang, karakter niya lang yan. Pag may problema ka talaga at babaero ka kahit anong edad. Diba? Ano bang masasabi ninyo? Let us know. Ano ba ang opinion mo tungkol dito? Babasahin natin yan sa radyo. Babasahin natin yan on the air. Basta i-message mo lamang ako facebook.com/EnergyFM1067. Saying hello sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan sa EWS office staff. Kay Mark Jesrom, nakikinig sa atin. Ganon din kay Ate Baby Rodriguez, Eliza. And sino pa yung mga nandyan? Tingnan natin kung ano yung mga pangalan. Meron tayong ngayon attendance na naman. Nawawala na naman kayo Si Arch, nakikinig. Si Rosemary Elizabeth, all the way from the other part of the world. Charing. Nabasa tayo ng comment. Ano bang gagawin mo kung ganyan ang iyong jowaers? Sabi ni Sharina, hi! Sana naman din tumanda ka na. Diba? Matanda ka na pero ayaw mo pa rin magpakatanda-tanda. Nako, parang habang tumatagal, mas lalo kang naging syungangers. Paano sa hindi ka iiwan? Tinatanggap mo naman ang paulit-ulit kasi. Sabi naman ni Ginger, hello girl, wake up, 35 ka na. Find a man, not a boy. Wow! Sabi naman ni Amechi, kasi same kayo Diba? Parang yung isang artista nakakahiwalay lang sa asawa niyang mas bata sa kanya. Sugar mommy kayata niya. Gusto niya lang makuha yung mga naibibigay mo. Pero hindi ka naman talaga mahal. Ano ka ba? Malapit ka na mag-50 pero hindi mo pa rin alam yung mga galawan ng mga manlolokong kunwari, nagkakagusto sa mga sobrang nakakatanda sa kanila. Grabe naman. Hindi naman sobrang matanda yung 35 years old naman. Andali Medyo pasmado yung mga bibig ninyo. Charing. Okay 35 years old. Pero kasi nung time na yon 35 years old siya. So mga 36, 37 pa lang siya ngayon. Kayo naman, masyado naman kayong violent dyan. So what else would you like to say? Sabi ni Baby Rodriguez, kay Rona, para sa akin, hindi ka niya mahal. Ang kailangan niya lang sa'yo ay yung mga material na bagay na naibibigay niya. Nakadalawa na siya, pwede pang maging 3. Huwag kang maging tanga dahil lamang sa pagmamahal mo. Wow! Mind you si Rona ay may mga anak na. Pero hiwalay sa asawa to. Although hindi niya nabanggit, pero feeling ko, kasi may jowa siya. So wala siyang asawa. Sabi naman ni Arch, girl, you know your worth. Why complicate your life with a guy like that? Hanggang kailan ka makikihati sa iba? I hope na magising ka sa katotohanan. Sana hindi ganun kabilis yung pagkakyat ng mga comment. I hope magising ka sa katotohanan na he doesn't love you because he doesn't respect you. Sabi naman ni Merlina, ay grabe, niloloko ka na. Ayaw pang kalasan. Aba, tigilan mo na yan at ginagawa ka na niyang tanga. Madami pa pala kayo. Alam mo, gusto niya sa'yo, tsak yung pera. Madami dyan at tiyak darating din ang right guy sa'yo at mamahalin ka ng lubos-lubusan. Ibibigay yun sa'yo ng Diyos, basta't wait ka lang at least. Hindi pa kayo kasal at wala kayong anak. Kaya ikaw ang girl na dapat gumising at baka bangunguting ka pa. Please lang, God bless. Thank you very much! Sino pa yung mga nagko-comment? Sabi ni Kasmot,
Etong si Kasmut naman, yung mga ganyan comment. Sabi ni Darwin, komprontahin mo ang partner mo, Rona. Hindi tama na lagi kang umaasa na sa'yo pa rin siya babalik. Accept the reality na for convenience lamang ang pagmamahal niya para sa'yo. Request po ng Dahil Mahal na Mahal Kita by Rosel Nava. Gandang Queen Lindsay. Thank you very much. I am gonna play that. Darwin Rosel, dahil yan ang nirequest mo sa akin. Ipe-play natin yan. Dahil Mahal na Mahal Kita. Marami naman talagang mga panggatayo na ganyan, di ba? Na tipong dahil sa mahal na mahal nila yung mga tao, blinded sila ng kung ano ba talagang totoong score, 'di ba? Kumbaga hindi nila nakikita kung ano ba talaga yung totoong pag-uugali yung ginagawa sa atin Kasi nga mahal natin. Para tayo may tapaoho. Alam niyo po yun sa kabayo, 'di ba? May dito sa harap lang sila nakatingin, o yung mga pangharang sa kanilang mga mata. 'Di ba? Parang ganun tayo Tunnel vision, 'di ba? Wala tayong iba nakikita kundi sila at sila lang. Yung mahal at yung mahal lang natin. Pero alam mo kasi, paano ka nga makaka-move on at paano ka makakalaya sa ganyang klaseng pagmamahal kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili, my dear. My dear, lakas makatip. Nakakaloka, 'di ba? Doon sa tanong na, bahal niya ba talaga ako o may nakukuha lang siya sa akin? Dahil hindi pa ba obvious? Tinanggap mo siya sa pangalawang beses, pero sa pangalawang beses na yon, ang dami pa rin mga babaeng kumakausap sa kanya. Ang dami mga babaeng nagre-reach out sa kanya at may dinidelete pa siya mga messages sa Messenger. Sa tingin mo ba, mahal ka niya at seryoso siya sa'yo? Wow! Well, girl, I don't think so. I don't think so. Kasi sa tingin ko, parang nandyan ka lang kasi gusto niya ng makakasama, gusto niya ng may uuwian siya. 'Di ba? Pero ang katotohanan ng buhay, dun sa tanong na committed ba siya sa'yo? Kasi pwedeng in a relationship kayo pero walang commitment. Alam mo yon, yung responsibilidad ninyo yung isa't isa, yung obligasyon ninyong paligayahin ng isa't isa. 'Di ba magkaiba yun Kapag wala siyang commitment, kumbaga wala siyang nakikitang responsibility niya para sa'yo, obligasyon niya para sa'yo, 'di ba? It is as good as nothing. Kahit magkarelasyon kayo, kahit pagsigawan mo sa buong mundo na, jowa ko to, boyfriend ko to, girlfriend ko to, pero hindi naman ikaw committed sa kanya. Wow! Kumbaga walang naglilink sa inyo na ganong kalalang pundasyon. Gets mo? Baliwala din. At tingin ko ganyan yung nangyayari sa inyong dalawa. Oo. Karelasyon kayo pero hindi siya committed sa'yo. Kumbaga napaka one way lang ng pagmamahal na ito. Ikaw lang ang nagmamahal ng malalang malala at mabisang mabisa. Pabor sa kanya, pero lugi ka dito, girl. Bakit ka mapabor sa kanya? May inuuwian siya. Kapag kailangan niya ng lalambingin, nandyan ka. Kapag kailangan niya ng i-message, nandyan ka. Kapag meron siyang kailangan para sa kanyang, alam mo yun, sa pagkatao niya, para buuin yung pagkatao niya. Halimbawa, kailangan niya ng magagandang damit, I guess. Kailangan niya ng suporta, kailangan niya ng makakain. Nandyan siya. Nandyan ka. Wow! Diba? Pero ikaw, kapag kailangan mo siya, nandyan ba siya? Minsan kapag kailangan mo yung lalaki na yan, na nakikita mo yung mga nagme-message sa kanyang babae. Imbis na maligayahan ka, imbis na ma-inspire ka at mawalan ka ng stress, mas lalo ka na si stress, dear, diba? Mas lalo ka na si stress, pangga. Sabi nga nila, ang mga karelasyon daw natin, ang mga asawa natin, ang dami mo namang asawa. mga karelasyon, ay dapat sila yung peace natin. Hindi yung nagkukos ng chaos sa buhay natin. Diba sila dapat yung pahinga natin sa nakakapagod na mundong ito, mahal ko. Diba? Hello kay Merlina at kay Baby Rodriguez. Sabi dito magkarelasyon sila pero walang pagmamahalan. Tumpak pala ka. Sabi ni Grace, so huwag ka maniwala sa kanya na mahal ka niya. Huwag kang magpauto sa kanya. Mahalin mo rin ang sarili mo. Wow! Sa ngayon, hindi mo pa nakikita yung downside nito kasi mahal na mahal mo siya. Hindi ko lang alam what will it take for you to, realize na ginagamit ka lang niya. Ang hirap kasi pagsabihan ng mga in love, diba? Kahit anong sabihin mo dyan, kung ipipilit nila kung anong gusto nila, hindi, mahal ko siya. This is love. But no, it's not love. I don't know what else to call it Kasi parang blinded ka na. Well, anyway, iba-iba naman yan. Tayo-tayo lang din na makakasapagsabi, di ba? Kung tama na ba o nakakatanga na ba itong pag-ibig na ito o hindi, ilalaban ko pa to kahit ano sabihin ng mundo. Wow! Di ba?
So, ang dasal ko na lang at ang wish ko na lang ay sana matauhan ka, no, Rona. Katotohanan ng pagmamahal na yan. Sana huwag kang umabot dun sa time na paulit-ulit ka rin yan lolokohin na kahit nandyan na talaga yung nasa harap mo na yung pruweba, tinatanggap mo pa rin siya. Girl, you deserve more. Wow! Deserve mo yung lalaking hindi mo na kailangan tingnan yung cellphone niya dahil wala naman talaga siyang tinatago. Hindi mo na kailangan magsuspetsa kapag may tumatawag sa kanya kasi ikaw pa mismo ang pasasagutin niya sa cellphone niya. Hindi mo na kailangan pang maghalongkat ng cellphone dahil hindi niya naman tinatago yung cellphone niya, pamigay nga. Wow! Diba? Deserve mo yung tao na magbibigay ng kapayapaan sa buhay mo. Diba? Thank you very much, Regine Estapon. Gandang umaga sa'yo. And as requested over our Facebook page, mahal ko, this is Rosel Nava with the song, Dahil Mahal na Mahal Kita. 9:28 on the clock. This one goes out to all ladies and gentlemen na talagang nagmamahal unconditionally. Kahit na parang ginagamit lang sila, nagmamahal pa rin. Kahit nagbumukhang tanga, nagmamahal pa rin. Kahit nasasaktan ng paulit-ulit, nagmamahal pa rin. Kahit na